Ito ang Fatbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! So meron tayong panibagong tatalakayin. Ito po ay meron tayong issue na sasagutin dito, no? So hindi ko na po patatagalin pa. Let's all welcome ang aking partner. Hello po, Kaburnok. Ayan, magandang araw, hapon, gabi, at kung anumang oras nyo po ito napapanood, dito po sa Karunungan Katoliko TV kasama si kapatid na Gabriel de Guzman. Ayan, hello po sa inyo at mapagpalang araw sa inyong lahat. Oo, at yung topic natin ngayon, kapatid na Gabriel, ay tungkol po sa God died. Ayun, God died pala tayo ngayon, kapatid na Gabriel. Pero hindi yung God died na issue, ha. Iba pala yung tinutukoy ng God died. Yung tinutukoy natin, kung para kanino, ito para kanino namatay? Kasi God died eh, di ba? Para kanino namatay ang ating Panginoong Hesukristo na siyang God. Gusto ko lang sabihin ito, kapatid na Gabriel. Mm-hmm. Yung kasi alam mo na sa social media ngayon, 'di ba, yung issue ng God died doctrine. Yung issue ng God died doctrine, alam naman natin, kapatid na Gabriel, na napakainit na niyan ngayon sa mga CFD. Gusto ko lang, hindi pa rin tapos. Uulitin ko lang yung statement nating dalawa noon, ano? Mm-hmm. Yung God died, literal talaga yun. No, di ba? Ano bang ibig sabihin? Yes. Ano ba yung ibig sabihin nung sa God died? Literal. Yung salitang God sa God died, yung God na tinutukoy diyan, hindi yung Diyos Ama, hindi din yung Espiritu Santo. Kundi si Kristo. Yung person niya. Yung person niya. The person of Jesus Christ died on the cross. Ngayon, kapatid na Gabriel, bakit literal? Kasi ganito yon. Yung iba kasi sabi, God died dahil yung phrase na God died, figure of speech lang daw yon, tumutukoy daw yon sa yung human nature lang yung namatay. Human nature ni Kristo namatay. Oo. Kaso total sila doon sa divine person. Yun. Siyempre, iisang persona ni Kristo may dalawang nature. Siyempre madadama yung pagiging person o yung divine person ni Kristo. Kaya God died. Ganun yun. Yes. Tsaka sa hypostatic union, hindi na paghihiwalay yung dalawa na yun, di ba, Kaburnok? Talaga yun. Kaya madali lang talaga yan eh. Kaya nga nagtataka ako, bakit yung mga matigas yung ulo ng mga CFD dyan hindi ko nababanggitin kung saang lugar yan. Basta, bakit ba titigas ng ulo? Mahirap bang unawain yan? Nako, ewan ko na lang. Tutol kayo ng tutol. Ang dami nyo pang mga satsat. Maniwala na lang kayo sa magisterium, ano? At saka yung interpretation nila sa mga magisterial documents, ang labo-labo talaga. Ang labo-labo. Nako. Yes. May magisterial documents na, pero iba pa yung pagkaunawa nila, kaya nakakatakot eh. Yan ang nakakatakot, Kaburnok eh. Oo, kaya nga doon nga nagkatalo sila. But anyway, sige, pabayaan na muna natin sila, no? Hayaan na natin silang magbakayan diyan dahil dapat ipagdasal na lang natin na maunawaan nila at may humility sa kanila, ano? Kapatid na Gabriel, ano, na dapat ay paniwalaan na yung God died literal na siyang ini-endorse nga ng CBCP. Ayun. Diba? Sige. Pero ngayon, kapatid na Gabriel, iba po yung tatalakayin natin. Ang tatalakayin natin ay tungkol po sa kung bakit at para kay sino. Ulitin ko kasi God died pa rin yun, Brother Gabriel, pero ibang lang. Para kay sino namatay ang ating Panginoong Hesukristo. Ayun, yun ang tatalakayin natin. Okay. Pero
bago muna natin simulan ay babasahin muna natin ang dalawang magazine sa Diliman. Ito ay inilimbag ng mga taga Diliman dyan na naging New Era kasi ayaw nila ng salitang Diliman daw. Pinalitan nila yung lugar. Ayun. Oo, kasi takot sila na mabash. O, di ba? Oo, sige. Oo. Takot Okay. silang gamitin yan against sa kanila eh. O, sige, ipakita natin sa screen. Opo. Ayan. Ito po ba yon? Simulan po natin dito. Oo, sige, basahin mo na nga. Okay, so ito po ay ano ang Iglesia ni Cristo? Galing po ito sa Pasugo Magazine, October 2017 issue, page 37. Ayan. Ang Iglesia ni Cristo, ang binili o tinubos ni Cristo ng kanyang sariling dugo. Ang aral na ito ng Biblia ay sinasalungat ng paniniwalang ang lahat ng tao ay natubos ni Kristo dahil sa pagtubos na ginawa ni Kristo sa mga kaanib ng Iglesia ni Kristo. Ayan. Nilinis ang kanilang budhi at nagtamo sila ng karapatang maglingkod sa Diyos. Hebreo 9:14. Ayan po yung sa unang parte. Ayan, so yan po ang kanilang sinasabi. Sabi daw, yung kanilang turo, tanging Iglesia ni Kristo lang yung binili o tinubos ni Kristo ng kanyang sariling dugo. Basahin natin yan sa Biblia, kapatid na Gabriel, kung saan ba sila bumabatay niyan. Opo. Ready na ba yung Bible mo? O, sige, basahin natin sa Gawa 20:28 ng Lamsa Translation. Ayan, so ito po ang nakasulat po sa Gawa 20:28 ng Lamsa. Take heed therefore to yourselves and to all the flock over which the Holy Spirit has appointed you overseers, to feed the church of Christ which He has purchased with His blood. Ayan po ang nakasulat po, Kaporno. Ayan, so yan pong meron pong binabanggit na Church of Christ daw yung pinurchase which He has purchased. Ayan, with His blood. Ayan. So yan yung kanilang ginagamit na na talata. O, balikan natin yung pasugo kanina, kapatid na Gabriel, na kanilang sinabi na yung tanging Iglesia ni Kristo ang binili o tinubos ni Kristo ng kanyang sariling dugo. Ayan. At sabi daw nila, yung aral daw ay sumasalungat sa paniniwalang ang lahat ng tao ay natubos ni Kristo. So hindi sila sangayon doon sa sinasabi na tinubos ni Kristo ang lahat ng tao. Para sa kanila, yung tanging tinubos daw ni Kristo ay ang Iglesia ni Kristo lang daw. Yan ang aral nila, kapatid na Gabriel. Oo. At katunayan, yan pa daw yung mapupunta sa langit. Yung mga natubos na yan na Iglesia ni Kristo. Sa susunod na pasugo, kapatid na Gabriel, basahin natin. Opo, ito po. Ayan. Ito naman po ay galing naman po sa May Pasugo Magazine, April 2020 issue, page 39. Ang title po, Indelibly. Ayan, written in the Book of Life. And to the church composed of all those registered in heaven, and to God who is judge of all, and to the spirits of the redeemed in heaven, already made perfect. Ayan, Hebreo 12:23, and Living Bible. Those registered in heaven are the redeemed. They compose the church. The name of the church is also recorded in the Bible, the Church of Christ. Take heed therefore to yourselves and to all the flock over which the Holy Spirit has appointed you overseers, to feed the church of Christ, which He has purchased with His blood. Ayan, so yan po ang kanilang batayan, di ba? So, yung kanina, yung binasa mo, yung sa kabilang slide, yung nasa Hebreo, ano ba yung talata na yun? Ayan, 12:23. O, yung na-redeem lang daw sa langit, yun sila, yung Iglesia ni Kristo daw. Kaya lumalabas, sila lang daw mapupunta sa langit. Kaya dapat umanib ka sa kanilang iglesia para automatic mapupunta ka sa langit. Yan ang kanilang paniniwala. Ganyan po ang kanilang line of argument. O, di ba? Anong masasabi mo sa kanilang sinasabi? Grabe naman yun, Kaburno. Parang ang labas niya, napakyaw nila yung kaligtasan, ano?
sektang sulpot lang yan, partida na, pero grabe kung mag-game. Ayan. So, ganyan po sila katindi. O, katunayan, panoorin na natin yung video nga na magpapatunay kahit nga sa kanilang pangangaral sa TV. Halimbawa, itong Saang Tamang Daan, for example, panoorin natin kung paano nila ito pinapangaral, kapatid na Gabriel. Okay po. Ang nakasulat sa Biblia. Ang sinasabi ng iba ganito, hindi ba nang mamatay ang ating Panginoon Kristo sa krus na kinabang ang buong sanglibutan, kaya sila raw sumasampalataya kay Kristo at sa kanyang kamatayan, kaya sila raw nasaklaw sa katubusang dulot ng dugo ng Panginoon Kristo? Ayan ang sarili nilang opinion, kapatid na Michael. Bakit? Sa Biblia ba ipinakikilala kung sino ang nakinabang sa dugo ng ating Panginoon Kristo? Ipinakilala. Pakinggan natin dito po sa Gawa 20:28. Ganito ang pahayag ng banal na kasulatan. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Kaya ang binili o tinubos ng dugo ng Panginoong Jesucristo, nakasulat po, ang buong kawan. Alin po ba ang kawan? O sa Ingles ay flock or fold. Ito po ang iglesia ni Kristo. Kaya hindi buong sanlibutan ang nakinabang, kapatid na Michael, mga mahal na taga-subaybay, kundi ang iglesia ni Kristo ang nakinabang sa pagtubos na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. So it is very important to be a member of the church because the church, which is the Church of Christ, is being redeemed or purchased by the blood of our Lord Jesus Christ. So, yan po ang kanilang pangangaral, Tanging iglesia ni Kristo ng daw ang tinubos ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Yung gagamitin nila, yung binasa mo rin kanina, i-flash natin ulit sa screen para malaman ng ating mga kababayan yung kanilang maling unawa sa Biblia. I-flash natin sa screen, kapatid na Gabriel. Ayan. So, para sabihin na iglesia ni Kristo lamang yung tanging maliligtas dahil sila lang daw yung tinubos ng ating Panginoong Jesucristo. Pasensya na sa mga taga-iglesia ni Kristo ni Manalo, Sorry po sa inyo, pero sa totoo lang prangkahan na kwento ito, mali po yung unawan nyo. Bakit? Yan ang sabi. Sinabi ba na tanging ang iglesia ni Kristo lang yung tinubos ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo? Hindi bumabasa dyan. Ang mababasa, yung iglesia ni Kristo, tinubos sila. Pero hindi mo mababasa na ang iglesia ni Kristo lamang, walang only dyan Meron bang salitang only dyan sa talata, kapatid na Gabriel? Wala namang ganun Wala talaga niyan. Kaya para sabihin mo na ang iglesia ni Kristo ay siya lamang yung tinubos, nako, mali po yan. Hindi po yan biblical. Nako, mali po talaga. Nako, daming babanggaing talata sa Biblia niyan, kapatid na Gabriel, pag ganun. Opo. Oo. Kaya yan po ang tatalakayin natin. Katunayan, aral nga yan ng Iglesia Katolika na ang lahat ng tao tinubos ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Walang exception Basahin natin ang ating aral sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 605, kapatid na Gabriel. Opo, ito naman po nakalagay po sa May 605 po ng CCC. Ayan, sa Tagalog po ipinaaalala. Ayan, ipinaalaala. Ayan, ni Jesus sa wakas ng talinhaga ng tupang nawawala na ang ganitong pag-ibig ay walang itinatangi. Gayon din naman, hindi kalooban ng inyong Ama na nasa langit na mapahamak kahit ang isa sa mga maliliit na ito. Mateo 18:14. Sinasabi niyang ibibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Mateo 20:28. Ang salitang ito ay nagsasaad na si Kristo ay namatay dahil sa lahat ng tao. Walang itinatangi. Roma 5:18 hanggang 19. Isinasanib ang sangkatauhan sa persona ng mananakop na naghahandog ng sarili sa ikaliligtas ng lahat.
bilang pagsunod sa mga apostol. Itinuturo ng iglesia na mababasa po sa Korinto, ayan, 5:15, unang Juan 2:2, ayan, na si Kristo ay naghirap pakundangan sa lahat ng tao na walang inililiban. Ayan, walang taong nabuhay, nabubuhay, mabubuhay na hindi ipinaghirap ni Kristo. Ayan po, napakalinaw po. Ayan, so yan po ang sinasabi sa CCC 605, kapatid na Gabriel. Yung ating Panginoong Kristo namatay ng dahil sa lahat ng tao. Walang itinatangi. Klarong-klaro yan. Oh, yan ang aral natin. Opo. Oo. Yes po. Di ba? Mali yung kanilang unawa kasi sa Gawa 20:28. Kinahon nila doon sa INC, sa Iglesia ni Cristo daw. O, ang ending pala, Opo. di naman sila yung Iglesia ni Cristo na yan eh. Hindi natukoy dyan. Lumalabas pala eh. Iglesia Katolika lang pala yung maliligtas eh. Yan ang pinapalabas nila talaga eh. Kung titignan Opo, mo yun ng lalabas nun eh. Yes po, Kabono. Pag pinagdiinan nila, pero, hindi din sila ligtas. parang yan ang lumalabas kasi nga, yung Iglesia ni Cristo dyan sa Gawa 20:28, hindi naman sila yan eh. Yun Kasi nga sabi po. nila, yung Iglesia Katolika daw, yun yung unang Iglesia ni Cristo. Eh, yung unang Iglesia ni Cristo, kapatid na Gabriel, yun yung nasa Gawa 20:28. Unang Iglesia ni Cristo yan eh. Yes po, yes po. Lumalabas pala, Iglesia Katolika lang pala yung maliligtas. Nako. Hindi naman natin aral yan eh. Yan ang lumalabas. Yes Ang aral pa nga natin, mas maganda pa nga eh. Lahat ng tao namatay po si Kristo nang dahil sa lahat ng tao. Walang itinatangi. Ay, ang ganda talaga ng paliwanag ng simbahan, Brother Gabriel. Opo. So, God died. Ika nga, God died for all men. Ayun, di ba? Amen. Without exception, walang itinatangi. Klarong-klaro yan, no? Walang inililiban. Ayan, no? Na si Kristo ay naghirap pakundangan sa lahat ng tao na walang inililiban. Klarong-klaro yan, mga kababayan, no? Nako, talaga. Yan palang aral natin. Pero tanong, kapatid na Gabriel, biblical ba yan? Yan ang tanong, ha? Opo. Biblical ba yan? Sige. Ito, basahin muna natin. Kasi may mga sinite silang talata dyan, di ba? Napapansin mo sa kanila dyan. Sige nga, basahin na nga natin. 2 Korinto 5:15, kapatid na Gabriel. Opo, 2 Korinto 5:15, ganito po ang nakasulat po. At siya'y namatay dahil sa lahat, upang ang nangabubuhay ay wag nang mabuhay pa sa kanilang sarili, kundi doon sa namatay dahil sa kanila at muling nabuhay. Ayan po, Kabornok. Napakaliwanag. At siya'y namatay dahil sa Iglesia ni Cristo. Wala namang ganong nakasulat, kapatid na Gabriel. Isa pang talata. Yung kinote mismo ng CCC. Basahin natin yung unang Juan 2:2, kapatid na Gabriel. Unang Juan 2:2, ganito naman po ang nakasulat po. At siya ang pampalubag loob sa ating mga kasalanan. At hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng buong sanlibutan din naman. Napakaliwanag, kapatid na Gabriel. Buong sanlibutan. Buong Iglesia ni Cristo. Ito lang bang tinutukoy? Nako, mali. Mali yan. Di ba? Di ba? Klarong-klaro. Isa pang talata, kapatid na Gabriel. Basahin naman natin, ha? Hebreo 2:9. Pakibasa, kapatid na Gabriel. Ayan. Kung di nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kaysa mga anghel, sa makatuwid ay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan, upang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawat tao. Ayan po, Kabornok. Akala ko, Brother Gabriel, nakalagay
dahil sa bawat miyembro ng Iglesia ni Cristo. Ay, walang ganon, kapatid Ay, na hindi Gabriel. po eh. Diba? Oh, Iba po eh. napakaliwanag yan, mga kababayan eh. Oh, yung kamatayan pala ni Kristo dahil sa bawat tao. Nako naman, oh, 'di ba? Swak na swak talaga sa aral ng Iglesia Katolika, nako. Oh, isa pang Amen. talata. Oh, isa pa. Basahin natin. Sige po. Unang Timoteo 2:4 hanggang 6. Pakibasa, kapatid na Gabriel. Unang Timoteo 2:4 hanggang 6 na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus, na ibinigay ang kanyang sarili na pangtubos sa lahat na pagpapatotoong mahayag sa sariling kapanahunan. Ayan po, Kaborno. Oo, napakaliwanag niya, no? Na ibinigay ang kanyang sarili na pangtubos sa lahat ng miyembro ng Iglesia ni Cristo. Yan bang nakalagay? Nako, Ay, hindi po. mali. Po Ang eh. nakalagay lahat talaga eh. O di ba? Nako, Opo. si Cesar Sineta, i-deny niya pa yung nakasulat. Talagang yung story na naman yan si Cesar Sineta. Si Sir Neta Zaneta ang po. inyong iglesia na ipo-front ninyo na sa Diyos daw. Oo. Sa Diyos daw ika, ay nako, mali yan. Diba? O, kung ang aral ba ay kagaya ng sinasabi niya na sila lang daw yung Daw yung tangi na maliligtas daw. Ano bang dapat natin gawin sa aral na yan? Basahin natin sa 1:8 ng Galacia, kapatid na Gabriel. Opo, ganito naman po ang nakasulat po sa may Galacia 1:8. Datapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa ipinapangaral sa inyo ay matakwil. Ayan, klarong-klaro yan, mga kababayan. Dapat itakwil na yung pangangaral na yan na tanging INC lang daw maliligtas. Nako, mali yan, hindi yan biblical, ano? O, di ba? So, yung ibig sabihin, ganito yon. Lahat ng tao, tinubos ni Kristo, pero hindi lahat ng tao maliligtas. Ulitin ko, magkaiba yung pagtubos, redemption, iba din yung salvation na eternal salvation. So magkaiba yung dalawa na yon. Sa INC kasi, yung redemption at salvation, iisa lang. Iisa lang. Kaya ganun ang aral. So mali po yun, hindi po. So hindi yan biblical, mga kababayan. Ngayon, kapatid na Gabriel, ito naman. Basahin natin kung ganito, ano? Bakit ba yung tao lahat dapat tubusin na ni Kristo yung kanilang mga kasalanan? Yan ang tanong. Kasi syempre magtatanong ang ating mga kababayan, mga kapatid na nanonood, bakit ganun ang nangyari? O, di ba? Sige, babasahin natin kung ano ba ang rason. 3:23 ng Roma, kapatid na Gabriel. Opo, 3:23 po, ganito po ang nakasulat. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ayan. So lahat pala ng tao nagkasala. Ano ba yung after effect nung kasalanan na nagawa natin? Ano ba yung meron doon sa kasalanan na yon? Kaya nga dapat tubusin na yan ni Kristo. Basahin natin sa 6:23 naman, kapatid na Gabriel, ng Roma. Opo, 6:23 naman po, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ayan, klarong-klaro, mga kababayan. So mula dito, kapatid na Gabriel, ang kabayaran pala ng kasalanan, kamatayan. Pero dahil namatay si Kristo sa atin, siya ang naging ransom. Siya yung kabayaran doon sa kamatayan, kapatid na Gabriel. O, diba? Siya yung nag-replace sa eternal death, kapatid na Gabriel,
ang ating Panginoong Jesucristo. Ayun. So ganun pala 'yun. O, di Amen. ba? Ayan. O, isa pang talata, ano? Kolosas, Sige. basahin natin. Sa Kolosas sa 2:14. 2:12 po. Ayan. O, ito naman po nakasulat. Na nangalibing nakalapit niya sa bautismo, na kayo na may muling 14. binuhay. 14. 14 to. 14 po. Ayan. Na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin na hindi naaayon sa atin at ito'y kanyang inalis na ipinako sa krus. Ayan, klarong-klaro, no? Yung kanyang, meron pala si Kristo na inalis. Ano yung nangyari? Eh di, nagpapako siya sa krus. Ganon. O, di ba? Basahin nga natin sa ibang salin yan, kapatid na Gabriel. Magandang balita. Sige nga. At sa iba pang mga Tagalog na mga salin. Tignan natin anong nakalagay. Opo, sa magandang balita po, yung oldest edition, pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin, pati mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya. Ayan, klarong-klaro. Ano, dito mas maliwanag. Yung merong pananagutan tayo dapat meron tayong gagawin na pananagutan. Nakaangkla yan dahil sa ating ginawang kasalanan. Pero pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya. Ayan, napaganda. Ganun pala yun. Amen. Oo. So, ibig sabihin, ang pagkamatay ni Kristo sa krus, hindi dapat i-underestimate yon. Hindi kagaya ng mga taga-Diliman, kapatid na Gabriel. Sinasabi nila na sila lang daw yung tinubos. Lumalabas, ina-underestimate pala nila yung pagkamatay ni Kristo sa krus. Ganun na ba sila katindi sa kanilang pagtingin sa Panginoong Jesucristo? Grabe naman sila. Ngayon, ito naman ang maganda dito. Sabi nila kanina, balikan natin yung pangalawang pasugo na quote yung na ating i-flash kanina sa screen. Sabi nila kanina, kapatid na Gabriel, base sa Hebreo 12:23, kasi meron nakalagay na spirits of the redeemed in heaven. Ayan spirits of the redeemed in heaven. Automatic daw, ito daw yung iglesia na tinubos ni Kristo. Kasi sila lang daw, sabi nila, yung iglesia na tinutukoy. Tanong, ano ba ayon ba sa Biblia, kapatid na Gabriel? Ano bang komposisyon nung natubos ng ating Panginoong Jesucristo? Hindi nila natanong sa sarili nila yan eh. Basahin natin, kapatid na Gabriel. 5:9 ng Apokalipsis. Pakibasa, kapatid na Gabriel. Okay po. Ito po nakasulat po sa may Apokalipsis 5:9. Inaawit nila ang bagong awit na ito. Ikaw ang karapat-dapat na kumuha sa kasulatang nakalulon at sumira sa mga tatak niyon, sapagkat pinatay ka at sa pamamagitan ng iyong kamatayan ay tinubos mo para sa Diyos ang mga tao mula sa bawat lipi, wika, bayan at bansa. Naku po, ang daming saklaw, Kaburnok. Di ba, Brother Gabriel? Yung tinubos pala, ayon po sa talatang ito, mga tao mula sa bawat lipi. Hindi kagaya ng kanilang iglesia Maalos lahat Pilipino Nako. Opo, dominant Mali Pilipino. pala sila. Hindi pala ganoon, kapatid na Gabriel. Ito pang masaklap. Ano mang meron dyan sa tinubos na yan? Ibababa natin sa GIS. Matatawa ka talaga. Basahin natin, kapatid na Gabriel. Sige nga po. Ginawa mo silang isang liping maharlikha at mga saserdote para maglingkod sa ating Diyos at sila'y maghahari sa lupa. Ayan, napakaliwanag. Ginawa mo silang isang liping maharlika at mga saserdote. Sa ibang salin yan, kapatid na Gabriel, kung babasahin mo yung bagong magandang balita Biblia, yung magandang balita Biblia na bago, ang nakalagay dyan sa saserdote, ayan ang bagong ang Biblia, pari pa nga nakalagay.
Ayan. Oh, di ba? Eh, tanong, may pari ba dyan sa INC? Naku, wala naman. Naku po, Mali iba po, yan, nako. kulang yan eh, manggagawa, jack Oh, di collector, ba? jack collecta, gano'n. Ay, nako, wala naman pala kayo diyang saserdote at pare. Nako, Mm. paano ngayon yan? Oh, eh di, wow. Ay, Di ba opo. ganon? Opo. Oh, di ba? Kahit ka sa bagong salin na magandang balita, yung bagong version, 25th edition po, opo. oo, pari yung nakalagay, hindi naman saserdote. Ayan. Mm. So, which is parehas lang naman, saserdote Yes po, at yes po. pari. Ayan. Opo, So, opo. ibig sabihin, yung dalawang pasugo na i-flash mo sa screen, puro lahat yan mga basura. Mali yung mga sinasabi, mga kababayan. Hindi naman Opo. ayon sa Biblia. No? Mm. So, ganun yun. Kaya kawawa naman. O, di ba? So, Yes. yan bang paniniwalaan mong aral? Ano bang sabi ni Apostol Pablo? Balikan natin, kapatid na Gabriel. Ang 1:8 ng Galacia, pakibasa ulit, kapatid na Gabriel. Opo, sa 1:8 ng Galacia, ngunit kung kami mismo o isang anghel man mula sa langit ang mangaral sa inyo ng isang ebanghelyong taliwas sa ipinangaral namin sa inyo, sumpain nawa siya. Sabi po dito. Nako! Ay, delikado yung salin na yan eh. Sumpain! Yung mga nagsasabi na sila lang daw maliligtas dahil sila lang daw ang tinubos. Nako, Opo. Mm. dapat sumpain yan. Kawawa Yes. naman kayo. O, di ba? Eh, Brother Gabriel, ano ba ang ebanghelyo na nasa Biblia na taliwas naman sa sinasabi ng mga taga-diliman? Basahin natin kung ano yung ebanghelyo na yan sa 2 Korinto 5:14, kapatid na Gabriel. 5:14. Ito po ang nakasulat po. Sumasakop na sa amin ang pag-ibig ni Kristo. Nauunawaan naming siya'y namatay mag-isa para sa lahat. Kaya namatay ang lahat. Ayan po, kabunok. Napakaliwanag. Brother Opo. Gabriel, yan ang ebanghelyo ng ating Mm. Panginoong Jesucristo. Kaya nga yung mga apostol, sumasakop sa kanila ang pag-ibig ni Kristo. Bakit? Kasi si Kristo, mag-isa siyang namatay para saan? Sa miyembro ng Iglesia ni Kristo ni Manalo? Ay, Hindi mali. po. Hindi ganun. Para sa lahat, mga kababayan. Ako, ha? Di ba? Oh, so, Talaga ganun po. yun. Yan po ang tunay na ebanghelyo. Ay, grabe naman yan. O, di ba? So, ulitin natin, kapatid na Gabriel, yan po talaga ang itinataguyod na doktrina ng Iglesia Katolika. Talagang malalaman mo na ang Iglesia Katolika, yun talaga yung ipinangangaral din ng mga apostol. Balikan natin. Catechism of the Catholic Church, paragraph 605 uli. Pakibasa, kapatid na Gabriel. Opo, ito po ulit yung nakasulat po. Basahin ko po para sa inyo. Ipinaalaala ni Jesus sa wakas ng talinhaga ng tupang nawawala na ang ganitong pag-ibig ay walang itinatangi. Gayun din naman, hindi kalooban ng inyong Ama na nasa langit na mapahamak kahit ang isa sa mga maliliit na ito. Mateo 18:14, sinasabi niyang ibibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Mateo 20:28, ang salitang ito ay nagsasaad na si Kristo ay namatay dahil sa lahat ng tao, walang itinatangi. Roma 5:18-19, isinasanib ang sangkatauhan sa persona ng mananakop na naghahandog ng sarili sa ikaliligtas ng lahat. Bilang pagsunod sa mga apostol, itinuturo ng Iglesia, ayan po, sa 2 Korinto 5:15, unang 1:22, na si Kristo ay naghirap pakundangan sa lahat ng tao na walang inililiban. Walang taong nabuhay, nabubuhay, mabubuhay na hindi ipinaghirap ni Kristo. Ayan, kaburnok, pati future damay na. Ayan. Ayan, klarong-klaro. Kaya nga kung si Soriano pang magsabi niyan, retroactive. Ayan. Lahat ng tao mula noon hanggang ngayon ay tinubos na
ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan. So, nasa Biblia pala. Bakit iba yung aral nila kung sila naman yung nag-aangkin na sila daw yung iglesia ni Kristo daw? Ay, nako, wala talaga. Ganon Wala yun. dito. So, Yes. hindi pala totoo yan. Yan. So, yan po. Siguro, ang masasabi natin, nako, magsuri pa kayo mga kababayan. Talagang yung aral natin sa Iglesia Katolika, nasa Biblia po yan mga kapatid. Naku, Yes. magsuri lang ng mabuti, mag-aral ng mabuti. Kaya namin ni Brother Gabriel, kahit na kami ay host dito, nag-aaral pa rin kami sa doktrina ng ating simbahan, kapatid. Amen. Sige na, Brother Gabriel, take it away na. Opo, ayan. So, ayan mga kapatid, ang ganda ng ating talakayan ngayon, ano? So, sana na unawaan niyo po yung aral ng ating simbahan na hindi po nagtatangi ng tao. Walang discrimination, walang pananakot. Ayan. Okay po. So, thank you so much po mga kapatid, especially sa aking partner dito po sa ating episode na ito ngayon. Hanggang sa susunod po muli, ako pong inyong lingkod, Brother Gabriel de Guzman. Ingatan naman po tayong parati ng ating Panginoon.